Mahilig sa pagkanta ang dalagang si Cindy. Isang araw ay inutusan siyang maglaba sa batis ng kanyang madrasta bilang parusa sa kanyang nagawang kamalian. Imbis na maglugmok ay ipinakita ni Cindy ang kanyang talento sa pag-awit habang naglalaba sa batis upang kahit papano ay mabawasan ang kanyang kalungkutan. Lingid sa kanyang kaalaman ay narinig siyang kumakanta ng anak ng gobernador na si Lance. Ang kaso, sugatan si Lance ng mga sandaling iyon. Hindi makalakad si Lance ng mabuti kaya hindi na niya nasundan pa ang naririnig niyang kumakanta. Palayo na ng palayo ang boses hanggang sa hindi na niya ito narinig pa. Ang boses na iyon ay lubhang nagpaakit sa kanya. Kung sino man ang may-ari ng boses na iyon ay gusto niya itong kilalanin pa ng mabuti. Kaya naman kinausap ni Lance ang kanyang amang gobernador upang hanapin ang babaeng iyon. At ang kanyang ama ay nagpa-audition sa buong barangay upang hanapin ang nasabing babae na walang iba kung hindi si Cindy. Ngunit nalaman ng stepmother ni Cindy na si Margaret na si Cindy ay hinahanap ng anak ng gobernador. Hindi siya makakapayag na malaman ito ng anak ng gobernador dahil gusto niyang papaniwalain ito na ang kanyang anak na si Anna ang taong hinahanap nito. Kaya naman gagawin ni Margaret ang lahat upang pigilang makapag-audition si Cindy. At dito nagsisimula ang kwento ni Cindy. Tunghayan natin ang kanyang kapanapanabik na storya. Nagising si Cindy nang buhusan siya ng malamig na tubig ng kanyang stepsister na si Anna. Kaedaran lamang niya ito. Pareho silang 19 na taong gulang. "Hoy Cindy, anong oras na? Hindi mo pa kami pinagluluto ng agahan? Paano to? Papasok kami nito sa school na kumukulo ang tiyan," sigaw ng salbahing si Anna. Pumasok na rin ang stepmother ni Cindy na si Margaret. Ang mga labi ni Margaret ay pulang-pula at makapal din ang suot na eyeliner nito. Kahit sobrang aga pa, ay ang pag-aayos sa mukha ang unang ginagawa ni Margaret. Napaka-intimidating ng itsura ni Margaret. Unang tingin pa lang dito ay mukha na itong nakakatakot. Bihira din itong ngumiti kahit sa kanyang dalawang anak na sina Anna at Mary. Kung ngumiti man si Margaret ay may halong pagbabanta ang ngiting iyon. "Anong oras na, Cindy? Ngunit hindi mo pa rin kami pinaglulutuan ng agahan? At ano naman ang pinagkakaabalahan mo kagabi para malate ka ng gising?" sabi ni Margaret sa tonong bagamat mahinahon ay nakakatakot. Napabangon si Cindy. Sorry po tita. Ginawa ko po kasi yung mga assignment ko sa school kagabi, kaya na-late po ako ng tulog." Paghingi ng tawa ni Cindy. Maririnig ang takot sa tono ng kanyang boses. "So anong gagawin namin? Papapasukin ko mga anak ko nang nagugutom? Alam mo bang may exam sila ngayon?" sabi ni Margaret. "Pasensya na po talaga, bibilisan ko na lang po ang pagluluto," ani ni Cindy. "Bruha ka talagang babae ka. Bilisan mo na sa pagluluto. Mamaya ka na lang naming sasampalin, bilisan mo!" sigaw ni Anna na galit na galit. "Sige po," nahihiyang sabi ni Cindy habang nasa baba lamang nakatingin. Nagmadali na nga si Cindy sa pagsasaing gamit ang rice cooker at nagluto rin siya ng pritong itlog at pritong hotdog. Matapos maluto ay pinagsaluhan na itong kainin ni na Margaret, Anna at Mary. "Bilisan niyo sa pagkain at malilate na kayo sa school," utos ni Margaret sa kanyang mga anak. "Bruhita talaga kasi itong babaeng ito, nang dahil sa iyo malilate pa kami," sigaw ni Mary na matalas ang tingin kay Cindy. "Sorry po ulit," nahihiyang sabi ni Cindy habang hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng tatlo. "Huwag ka na nga mag-sorry dyan, lalo lang kaming naiinis sa'yo," ani ni Anna. "Dahil na late ka na pagluluto sa agahan namin ngayon, alam mo naman siguro na may karampatang parusa yon, di ba? Kailangan ko yung gawin para hindi mo kami abusuhin. Ayokong maulit ito kaya kailangan mo magtanda," sabi ni Margaret. Ano pong parusa, tita?" Pagtataka ni Cindy na may halong takot. "Maglinis ka ng bahay ni na Elizabeth. Linisan mo ang buong bahay nila pagkatapos ng klase mo. At ang perang ibibigay nila sa'yo ay ibibigay mo sa akin para makatulong ka rito sa mga gastusin sa bahay," sabi ni Margaret. "Pero..." "Wala nang pero-pero," maotoridad na sabi ni Margaret na nagpatikom kaagad sa bibig ni Cindy. Intimidating ang tinging ipinukol sa kanya ni Margaret. "Cindy, baka naman nakakalimutan mo kung sino ka rito sa pamamahay na to," sabi ni Margaret sa mahinahon at intimidating na tono. "Pasensya na po tita, sige po maglilinis na po ako sa bahay ni Mrs. Elizabeth mamayang pagkatapos ng klase." Ngumiti si Margaret. Mabutit nagkakaintindihan tayo.
at muli ring naglaho ang ngiti ni Margaret at bumalik ito sa seryosong muka. Nang mag 6:30 ng umaga ay umalis na rin sina Ana at Mary habang si Cindy naman ay hinuhugasan muna ang kanilang pinagkakainan. Matapos ay saka siya naligo sa banyo at nagpunta sa school. Pinagalitan pa siya ng kanyang guro dahil nga na late na naman siya. Nitong mga nakarang araw kasi ay palagi siyang nalilate dahil pinagtatrabaho muna siya ng Tita Margaret sa loob ng bahay. Nang mag-lunch break ay kumakain na sina Cindy sa oval ng school kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Francesca. "Huy, pinagtrabaho ko na naman ng maldita mong stepmother, no?" sabi ni Francesca. "Na-late kasi ako ng gising kanina kaya hindi ko sila kagad na paglutuan ng agahan nila." Paliwanag ni Cindy kung bakit siya na-late. "Mga kampon talaga ng kasamaan niyang pamilya ng stepmother mo eh. Kung umalis ka na kaya sa poder nila, wala ka na ba talagang ibang mapupuntahan?" sabi ni Francesca. "Kung meron lang, ginawa ko na. Pero alam mo naman na solong anak lang ako ni Papa. Wala na rin si Mama at wala akong ibang kilala na kamag-anak namin dito," paliwanag ni Cindy. "Kawawa ka naman, Cindy. Kung bahay lang ng family ko yung tinitirhan ko, pinatira na rin sana kita eh. Kaya lang, alam mo namang nakikitira lang din ako sa bahay ng tita ko, di ba? Nakakahiya namang magpatira dun." "It's okay. Ano ka ba? Kaya ko namang tiisin ang pang-aalipusta sa akin ng step-family ko. Sa 5 taon ko na sa kanila, parang namanhid na ako sa mga ginagawa nila sa akin," sabi ni Cindy. Maya-maya ay nagsigawan dahil sa kilig ang ilang kababaihan na hindi malayo sa kinaroroonan nila. Ang kanilang pinagtitilian ay walang iba kundi ang anak ng gobernador na si Lance. "Ang gwapo ni Lance, no?" inikilig na sabi ni Francesca. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Cindy. Sa sobrang kagwapuhan ni Lance ay hindi niya maiwasang mahumaling sa binata. "Oo, ang gwapo nga niya," pagsang-ayon ni Cindy habang namumula ang kanyang mga pisngi. "Ano kaya ginagawa niya rito sa school?" pagtataka ni Francesca. "Baka pupuntahan niya ang kapatid niya? Hindi ba dito nag-aaral lang nakababata niyang kapatid? Pasaway rin kasi yun eh," sabi ni Cindy. "Oo nga pala. Pero grabe talaga, no? Sobrang kisig ni Lance. Ang swerte ng babaeng makakakuha sa puso niya," sabi pa ni Francesca. Matapos nga ang klase ay dumiretso si Cindy sa bahay ni Elizabeth upang maglinis ng bahay. Nililinisan niya ang buong bahay mula 2nd floor hanggang sa 1st floor. Alas 4 ng hapon siya nagsimula at alas 7 ng gabi na siya natapos. "O, ito ang bayad, Cindy. Maraming salamat sa serbisyo ah," nakangiting sabi ni Elizabeth. "Maraming salamat po, Mrs. Elizabeth," sabi ni Cindy at tinanggap ang 1,000 pesos. Umuwi naman siya at binigay ito sa tita. Kinabukasan, nasa palengke si Margaret upang mamili ng mga karne at gulay nang madaanan ang isang empleyado ng gobyerno at namimigay ito ng flyers sa mga tao. Isa sa mga nabigyan ng flyers ay si Margaret. Binasa ni Margaret ang flyers at sinasabi roon na hinahanap ng anak ng gobernador ang isang babaeng maganda ang boses na kumakanta sa may batis. Ang unang pumasok sa isipan ni Margaret ay si Cindy dahil alam niyang maganda ang boses ni Cindy. At alam din niyang naglaba ng kanilang mga damit noon sa bati si Cindy noong nakaraang linggo. Si Cindy man ang unang pumasok sa isipan niya ay binaliwala rin niya ito dahil hindi naman ito ang importante sa kanya. Maya-maya ay tinanong niya ang isa sa mga tauhan ng gobernador. "Mister, pwede ko bang malaman kung bakit hinahanap ng anak ng gobernador ang babae na nasa poster?" tanong ni Margaret. "Dahil gusto pong kilalanin ni Sir Lance ang babaeng iyon," sagot ng lalaki. "Paano kilalanin?" pagtataka ni Margaret. "Maaari daw ay gustong makilala ni Sir Lance ang babae at kapag compatible sila sa isa't isa, ay gusto niya itong mapangasawa," paliwanag ng lalaki. "Mapangasawa?" pag-uulit ni Margaret na hindi makapaniwala. "Tama po, madam. Nakita ba ng anak ng gobernador ang mukha ng babaeng hinahanap niya?" tanong ni Margaret. "Hindi po eh. Pero narinig niya ang boses ng babaeng iyon at tandang-tanda pa raw niya ang boses nito." At umalis na ang lalaki at pinagpatuloy ang pamimigay ng flyer. May naisip na ideya si Margaret. Binilisan niya ang pamamalengke at umuwi kaagad. Kinausap ni Margaret ang kanyang mga anak sa kanyang kwarto at sinabi kina Ana at Mary ang tungkol sa paghahanap ng anak ng gobernador sa babaeng kumakanta sa batis. Ikinabigla naman ito ni Ana at Mary. "OMG! Seryoso ba talaga, Mommy?
Gusto niyang makilala ang babaeng iyon? Sabi ni Ana. Oo, yun ang sabi ng lalaking napagtanungan ko. Pero Mami, bakit niyo po ito sinasabi sa amin? Pagtataka ni Mary. Dahil gusto ko isa sa inyo ang magpanggap bilang ang babaeng narinig ng anak ng gobernador. Hindi naman siguro yun mahirap gawin, di ba? Sabi ni Margaret. Ako na lang, Mami. Maganda naman ang boses ko, sabi ni Mary. Anong ikaw? Eh di ba may nanliligaw na sa'yo? Ako na lang, Mami, sabi naman ni Ana. Anong sabi mo? May nanliligaw sa'yo, Mary? Seryosong tanong ni Margaret na tila ba hindi niya nagustuhan ang nalaman niya. Hindi po, Mami, hindi yung totoo. Sinungaling lang ang Ana na to, sambit naman ni Mary. Bakit nililigawan ka ni Alexander? Ha? Sabi ulit ni Ana. O ano ngayon? Kasalanan ko ba kung nililigawan niya ako? Tanong ni Mary. Hindi, pero nagpapaligaw ka naman, sabi ni Ana. Kung ganun, ay ikaw na lang, Ana, ang magpanggap bilang ang babaeng hinahanap ng anak ng gobernador. Importante na wala tayong magiging problema. Kapag napaniwala natin ang anak ng gobernador na ikaw ang babaeng hinahanap niya, siguradong gagawin kanyang asawa at makakaahon na tayo sa kung saan man tayo ngayon, sabi ni Margaret. Napangiti naman si Ana. Sige po, Mami. Sumimangot naman si Mary. Paano naman siya magpapanggap hindi naman marunong kumanta yan? Mas magaling akong kumanta sa kanya, no? Reklamo ni Mary. Meron akong kakilala na pwedeng magpabago sa boses ni Ana, sabi ni Margaret na kumuha sa atensyon ni Ana at Mary. Paano po, Mami? Tanong ni Ana. Basta, sa ngayon mag-practice ka na muna sa pagkanta habang inaayos ko pa kung paano natin mababago ang boses mo. Naiintindihan mo? Sabi ni Margaret. Nang araw na iyon ay nag-practice na nag-practice si Ana sa pagkanta. Galit na galit naman si Mary dahil hindi siya ang pagpapanggapin ng kanilang ina bilang ang babaeng hinahanap ni Lance. Matagal nang nahuhumaling si Mary kay Lance kaya sobrang nanghihinayang siya. Samantala, si Cindy ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Nasa kanyang kwarto siya sa pangalawang palapag ng bahay at abala sa pagsagot ng mga assignment ng kanyang stepsisters. Nang magabi ay kumakanta si Cindy sa kusina ng bahay habang nagluluto ng kanilang hapunan. Nasa labas ng kusina si Margaret at pinapakinggan ang pagkanta ni Cindy. Aminado si Margaret na magaling na mga awit talaga si Cindy. Matapos niyang mapakinggan ang pag-awit ni Cindy ay umakyat siya sa kwarto ni Ana at pumasok at saka sinara ang pinto. Bakit po, Mami? Tanong ni Ana na sandaling natigil sa pagkanta. Ana, naalala mo ba noong nagloko ang washing machine natin noong nakaraang linggo? Sabi ni Margaret. Opo, Mami, naalala ko po yun. Iyon yung pinarusahan natin si Cindy dahil hinayaan niyang kainin ng pusa ang ulam natin, di ba? Tapos, pinarusahan niyo siya na sa bati siya maglaba. Ang layo ng nilakad niya nun. Sabi naman ni Ana na tumawa pa. Malakas ang kutob kong si Cindy ang taong hinahanap ng anak ng gobernador. Baka noong araw na naglaba roon si Cindy ay naisipan niyang kumanta roon at nagkataong narinig iyon ng anak ng gobernador. Paliwanag ni Margaret. Nagulat si Ana sa hinuha ni Margaret dahil hindi imposibleng totoo yun. Oo nga pala, Mami. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanya ang totoo dahil baka malaman niya na hinahanap siya ni Lance, sabi ni Ana. Gayahin mo kung paano kumanta si Cindy para malaki ang tsansa na mapapaniwala mo ang anak ng gobernador. Naiintindihan mo? Sabi ni Margaret. Sige po, Mami, pero sabi niyo po may paraan para magaya kong boses niya. Hindi ba? Sabi ni Ana. Basta, ibibigay ko yon sa susunod na araw. Napaisip naman si Ana kung ano marahil ang tinutukoy ng ina. Gayunman ay bumaba na lang siya at palihim na pinapakinggan ang estilo ng pagkanta ni Cindy. Kinabukasan, kalat na sa school na pinapahanap ni Lance ang isang babae na may magandang boses na narinig nito sa batis. Nang malaman nito ni Cindy ay hindi kaagad umukit sa utak niya na baka siya ang hinahanap ng anak ng gobernador. Bakit daw hinahanap ni Lance ang babaeng yun, Francesca? Tanong ni Cindy sa kaibigan. Malamang dahil gusto niyang angkinin. Baka gusto niyang pangasawahin ng babaeng yun or something, sagot ni Francesca. Ang swerte naman pala ng babaeng yun, sabi ni Cindy. Oo nga eh, kahit hindi akong babaeng hinahanap ni Lance, mag-audition pa rin ako para alam mo yun, baka sakali. Malay mo naman, malito siya at akalaing ako ang hinahanap niya, di ba? Sabi ni Francesca. Uy, bad yan, Francesca. Baka sobrang importante para sa kanya ang babaeng iyon. Kaya wag mo nang gawin yan. Ano ka ba? Kung akalain niya ako yung babae, wala namang problema yun. Ikaw ang bahala. Pero, paano naman kapag nalaman niyang hindi pala ikaw yung babaeng hinahanap niya? Siguradong kakalbuhin ka niya, sabi ni Cindy.
E di maghiwalay, basta mahalikan ko lang siya, okay na sa akin yun. Kinikilig na sabi ni Francesca. Isang araw, inutusan ni Margaret si Cindy na mamalengke dahil meron silang mga bisita sa bahay mamaya. Kaya ngayon ay nasa palengke si Cindy at namimili ng sariwang karne at gulay. Habang naglalakad si Cindy sa mataong lugar, ay biglang may humablot sa pitaka niya at itinakbo ito. Napasigaw siya at humingi ng tulong sa mga tao, ngunit wala man lang ni isang gustong tumulong sa kanya. Hanggang sa may isang lalaking humabol sa lalaking magnanakaw. Sinipa ng lalaking ito ang magnanakaw at natumba ang magnanakaw. Kinuha ng lalaki ang pitaka ni Cindy na nalaglag sa lupa. Matapos ay kumuha ang lalaki ng tali at itinali ang mga kamay at paa ng magnanakaw upang hindi na ito makatakas pa. Nagmadali namang tumakbo si Cindy sa lalaking tumulong sa kanya upang kunin ang kanyang pitaka at magpasalamat. Ngunit habang papalapit si Cindy sa lalaki, ay unti-unti niya itong namumukaan. Ito pala ay walang iba kundi si Lance. Nilapitan din siya ni Lance at inabot sa kanya ang pitaka niya. Salamat Sir Lance, nahihiyang sabi ni Cindy at tinanggap ang pitaka. Kilala mo ko? Sabi ni Lance na nagugulat. Yes, sikat ka kaya sa mga estudyante? Ganun ba? Next time mag-iingat ka sa mga magnanakaw ha. Nagkahalat na sila sa mga panahon ngayon, kaya dapat talaga triple ang pag-iingat mo, sabi ni Lance. Thank you ulit Sir Lance. Nga pala, baka may kakilala ka na kumakanta sa Batis noon sa sobrang ganda ng boses. Sabihan mo lang siya na mag-audition para makilala ko siya ha, sabi ni Lance at umalis na. Babaeng kumakanta sa Batis na may magandang boses? Pag-uulit ni Cindy, dito na may ideyang umukit sa utak niya. Hindi niya maiwasang isipin na baka siya ang babaeng hinahanap ni Lance, pero masyado itong too good to be true, kaya sa huli ay pinagkibit-balikat na lamang niya ito. Kinabukasan sa school, usap-usapan pa rin ng mga estudyante ang audition na papalapit na. 3 araw na ito mula ngayon. Nagulat pa si Cindy dahil 8 sa kanyang mga kaklase ang may balak na mag-audition upang magpanggap na babaeng hinahanap ni Lance. Ikaw kaya, Cindy? Bakit hindi mo rin subukan? Ang ganda pa man din ng boses mo, sabi ni Francesca. Kahit gustuhin ko man, ayoko namang lokohin si Lance. Mukha kasing napaka-importante sa kanya ng babaeng hinahanap niya. Ikaw talaga, napakabait mo. Tatry mo lang naman. Kung hindi ikaw ang babaeng hinahanap niya, sigurado namang hindi ka papasa. Alam ko, pero ayokong sayangin ang oras nila roon. Ouch, sakit nun ha, ani Francesca. Pero alam mo ba, namalengke ako kahapon tapos may magnanakaw na tumakbo sa pitaka ko. Tapos dumating si Lance at hinuli niya yung magnanakaw. Tapos binalik niya sa akin yung pitaka ko. Grabe, sobrang kinilig talaga ako kahapon, kwento ni Cindy. Napatili naman si Francesca dahil sa sobrang kilig. Totoo ba? Anong sabi niya? Sabi ni Francesca. Ang sabi niya, mag-iingat daw ako. Tapos kung may kakilala raw ako na may magandang boses na kumakanta sa Batis, sabihan ko raw siya na mag-audition. Tapos yun na, umalis na siya. Grabe, ang swerte mo naman, Cindy. Sana manakawan din ako sa dating niya, sabi ni Francesca. Hindi yan ang gusto kong sabihin, Francesca. Nung sinabi niya ang babaeng hinahanap pala niya ay babaeng kumakanta sa Batis, naisip ko na baka ako yung hinahanap niya, sabi ni Cindy. Nahinto sa pagkakakilig si Francesca. Ha? Paano mo naman nasabi na baka ikaw yun? Hoy, hindi ko sinasabi na baka ako yun. Ang sabi ko lang, naisip ko na baka ako. I mean, ang gulo, di ba? Parehas lang yun, te. So, paano mo nga nasabi na ikaw yung hinahanap niya? Kasi, nakwento ko naman sa'yo nung pinarusahan ako ng madrasta ko, di ba? Sabi ni Cindy. Yung pinaglabakan niya sa Batis kahit sobrang layo na nun sa bahay niyo, sabi ni Francesca. Oo, yun nga. Kasi alam mo naman, mahilig talaga akong kumanta, lalo na kapag gumagawa ako ng mga gawaing bahay. That time kasi, kumanta ako nun sa Batis habang nilalaban ng mga gamit ng stepmother at stepsisters ko. Ay, hala ka siya! Baka nga ikaw yung hinahanap ni Lance! Na-excite na sabi ni Francesca. Baka lang naman yun. Kung tutuusin, masyadong common ang pagkanta sa Batis eh. Hindi lang naman ako ang nag-iisang kumakanta sa Batis habang naglalaba o naliligo roon. Pero, hindi common na magkaroon ng magandang boses na kumakanta sa Batis. Marami na akong mga narinig na kumakanta sa Batis pero ang tsaka-tsaka naman ng mga boses. Dahil sa sinabing ito ni Francesca,
ay hindi maiwansin ni Cindy na lalong sumidhi ang pagnanasa niya na paniwalaan na baka nga siya ang babaeng hinahanap ni Lance. Ani ay, kung siya nga ang hinahanap ni Lance at hindi siya nag-audition ay sobrang malaking panghihinayang ito sa kanya. Girl, paano kaya kung mag-audition ka roon? Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Suhestyon ni Francesca na lalong nagbigay ng tukso kay Cindy na mag-audition. Siguro nga, try natin. Nahihiyang sabi ni Cindy. Nang araw na yun ay kumuha sila ng audition ticket sa covered court ng school kung saan ay pinagtawanan pa sila ng grupo ng mga kababaihan. Ano yan? Mag-audition ka para kay Lance? Sabi ng malditang Erica. Eh ano naman sa'yo ngayon? Sabi ni Francesca. Huwag na kayong magpanggap dahil ako ang babaeng hinahanap ni Lance, no? Huwag nyo nang sayangin pang mga oras namin doon, sabi ni Erica. Oo nga. Ano naman ang nakain nyo at bigla nyong naisip na sumali ron? Sabi ng kaibigan ni Erica na si Fiona. Baka nagbabaka sakali mga hampas lupa. Ang akala siguro nila mauuto nila si Lance. Sabi naman ng kaibigan nilang si Tiffany at saka nagtawanan ng tatlo. Francesca, hayaan mo na sila. Bulong na lang ni Cindy upang makaiwas sila sa gulo. Parang mga baliw, komento pa ni Francesca at sinamaan ng tingin ang tatlo. Saka hinila na si Cindy palayo. Mag-audition pala yung bruhang yun. Maganda pa naman ang boses ng gagang yun. Sana wag siyang papasukin doon, sabi ni Francesca. Hayaan mo na siya. Wala naman sa ganda ng boses yan. Kung hindi siya ang hinahanap ni Sir Lance, sigurado namang hindi niya magiging kaparehas ang boses ng babaeng hinahanap ni Sir Lance, sabi ni Cindy. Samantala, habang naglalakad sila palabas ng court ay nakita sila ni Ana. Hoy, bakit kayo galing sa court? Tanong ni Ana at napatingin siya sa hawak na audition ticket ni Cindy. Nag-smirk si Ana na tila natatawa siya. Mag-audition ka? At anong drugs ang nasinghot mo para maisipang mag-audition doon? Isang muchacha na kagaya mo na palamunin lang sa bahay? Sabi ni Ana. Huwag mo naman pagsalitaan ng masama ang kaibigan ko, ani Francesca. Huwag kang makialam dito. Hindi ikaw ang kausap ko. Problema lang ito ng amo at ng muchacha, sabi ni Ana. Muchachahin niyo yung mukha mo. Bakit natithreaten ka ba kay Cindy? Siguro natatakot ka sa kanya dahil alam mong malaki ang tsansa na siya yung hinahanap ni Sir Lance. After all, pinalaban niyo siya ng napakalayo noon sa Batis, di ba? Kaya malamang baka nga si Cindy ang hinahanap ni Sir Lance. Matapang na sabi ni Francesca. Siya? Huwag kang magpatawa. Naririnig mo na ba kung paano kumantayan? Parang pala kang kakatayin. Mapang-asar na sabi ni Ana. Oo, narinig ko na siyang kumanta. Kaibigan ko siya. Ang ganda ng boses niya. Papuri ni Francesca. Hinawakan ni Cindy si Francesca sa braso upang ipahiwatig na wag na itong makipag-argumento pa kay Ana. Francesca, please, tama na. Pakiusap ni Cindy. Hoy Cindy, pag uwi mo sa bahay, laban mo kagad ng labahin namin magkakapatid. Gets? Pabalang na sabi ni Ana. Ganyan bang boses ng mga magpapalaba? Mem, kayo ang may kailangan, di ho ba? Sarkastikong sabi ni Francesca. You shut up! Piko na sigaw ni Ana at umalis na. Kaya pala lagi kong naririnig si Ana na kumakanta sa bahay. Nagpa-practice na pala siya. Pero imposibleng siya ang hinahanap ni Lance dahil hindi naman yun nagpupunta sa Batis. At saka hindi rin magandang boses niya, sabi ni Cindy. Mabuti pa ay mag-practice ka na rin, Cindy. Besides, kantahin mo sa audition mo yung kung ano yung kinanta mo nun sa Batis. Speaking of that, ano bang kinanta mo nun? Kanta ni Mama para sa akin. Palagi niya yung kinakanta sa akin nung bata pa lang ako. Siya mismo yung gumawa ng kanta? Oo, dati kasi siyang composer ng mga kanta, sabi ni Cindy. Eh di ba buti kung ganun, ikaw lang ang nakakaalam ng kantang yun, natutuwang sabi ni Francesca. Well, kung ako yung taong hinahanap ni Lance, eh malaking advantage nga talaga nun sa akin. Pag uwi ni Cindy sa bahay ng madrasta, ay nagtsatsaa si Margaret sa sala ng bahay. Kalmado at napakosophistikado ng upo nito. Dumating na po ako, tita. Discomfort na sabi ni Cindy. Unang tingin pa lang kasi niya sa tita ay may naramdaman na siyang hindi magandang bagay na palagi ngang may hindi nangyayaring maganda kapag nararamdaman niya yun. Maupo ka, sabi ni Margaret. Sinunod naman ito ni Cindy ng kinakabahan. Umupo siya sa harap ng sopa ni Margaret. Patingin nga ako ng audition ticket mo, sabi ni Margaret. O, audition ticket? Wala po ako nun, pagsisinungaling ni Cindy. Ngunit, pinandilatan lang siya ni Margaret mga mata at kaagad din siyang napasunod. Nabatid kaagad ni Cindy na nakapagsumbong na kaagad si Ana kay Margaret.
Labag sa loob na inabot ni Cindy ang audition ticket kay Margaret. Pinagbasnad naman ito ni Margaret at kalmadong pinunit, bagay na lubhang ikinagulat ni Cindy. Tita, bakit niyo po pinunit? Gulat na tanong ni Cindy. Nakatingin lang sa kanya si Margaret na tila sinasabi nitong napakalakas ng loob niyang questionin ito sa mga bagay na gusto nitong gawin sa sarili nitong pagmamahay. Nang maunawaan ni Cindy ang kahulugan ng tingin na iyon ni Margaret, ay naibaba na lamang niya ang tingin. Umakyat ka na sa kwarto mo at pagkatapos ay laban mo mga damit ng mga anak ko, sabi ni Margaret at uminom ng tsaa. Walang ibang nagawa si Cindy kung hindi ang sumunod na lamang sa ipinag-uutos ng matanda. Napaiyak nga lamang si Cindy habang naglalakad paakyat sa kanyang kwarto. Ngayong araw na kasi ang huling kuhaanan ng audition ticket. Hindi na siya makakakuha nitong muli. Kaagad niyang tinawagan si Francesca upang ilabas ang kanyang sama ng loob. Galit na galit naman si Francesca nang malaman ng tungkol sa nangyari. Gayunman ay wala ring ibang nagawa si Francesca kung hindi ang makisimpat siya na lamang. Matapos ilabas ang sama ng loob ay pinatay na rin ni Cindy ang phone niya at nilabhan na ang mga damit ng mga anak ni Margaret. 4:30 siya nagsimula at 6:00 na siya natapos dahil sa dami ng kanyang mga nilabhan. Matapos maglaba ay inutusan pa siyang paglutuin ng hapunan kaya naman pagod na siya. Kailangan pa naman din niyang sanang mag-review dahil may long test sila bukas. Samantala, habang sabay-sabay silang kumakain sa kapagkainan, ay inaasar ni Ana si Cindy. "Oh, ano ka ngayon? E di punit na tuloy ang audition ticket mo," matawa-tawang sabi ni Ana. "Why? Don't tell me na isipan ng gagang niya na mag-audition para kay Sir Lance," sabi ni Mary. "Oo, Mary. Nakita ko sila kanina sa court ng school. Kumuha siya ng audition ticket kasama yung kaibigan niyang mataba ang dila," sabi ni Ana. "Hoy Ana, ang lakas naman ng loob mong kumuha ng audition ticket. Eh hindi naman ikaw ang hinahanap ni Lance," naiiritang sabi ni Mary. "Nagbabakasakali lang naman ako kasi kumanta rin ako sa batis noon," sabi ni Cindy. Kumunot ang noon ni Ana dahil nainis siya sa sinabing iyon ni Cindy. "Huwag kang ang hibang dyan, imposibleng ikaw yon, no? Ang kapal na mukha mo. Kumanta rin ako nun sa batis, hindi nyo lang alam. Ako talaga ang hinahanap ni Sir Lance," pagsisinungaling ni Ana. "Pero tita, hindi naman po natin malalaman kung hindi natin susubukan," giit pa ni Cindy. "Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang anak ko? At sinasabi mo bang ikaw ang hinahanap ng anak ng gobernador?" Pag-uulit ni Margaret na tila ba gusto nitong baguhin ni Cindy ang sinabi nito kanina. Hindi naman po tita. Nagbabakasakali lang naman po ako. Kasi po kapag nagkataong ako pala talaga ang hinahanap ni Sir Lance, wag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo kakalimutan. Babalatuan ko po kayo ng kayamanan na ibabahagi niya sa akin." Nagtawanan sina Ana at Mary. Sa sobrang tawa nila ay napahawak pa sila sa kanikan nilang mga tiyan. Kulang na lang ay maglupasay sila sa sahig sa kakatawa. Nahiya naman si Cindy dahil sa naging reaksyon ng mga stepsister. "Patawa ka talaga, Cindy. Ayan ang napapala mo kakabasa mo ng mga stories sa Wattpad. Mabuti pa, tapusin mo na yung mga gawaing bahay na ipinapagawa ko sa'yo nang matuwa naman ako sa'yo," sabi ni Margaret. Kinabukasan ay isip-isip pa rin ni Cindy kung saan siya makakakuha ng ticket. Gustong-gusto talaga kasi niya mag-audition upang makilala pa niya ng personal si Lance. Nakatulala lamang siya sa klase habang nagtuturo ang kanilang guro. Kanina pa siya napapansin ni Francesca. Kaya naman nang matapos ang unang guro ay kinausap kaagad ni Francesca si Cindy. "Hoy, ano ka ba? Ang lalim na iniisip mo. May natutunan ka naman kanina?" sabi ni Francesca. "Wala nga eh. Hindi ako makapag-concentrate sa pakikinig dahil dun sa audition ticket. Francesca, wala na ba talaga akong ibang makukuhanan nun ng audition ticket?" "Naku Cindy, wala na talaga eh. Nagkaubusan na kahapon. At saka, hindi sila namimigay ng audition ticket for the same person. Kapag nawala mo na yung sa'yo, hindi ka na pwedeng bigyan ng isa pa," sabi ni Francesca. Nakakapanghinayang tuloy. Alam mo bang malakas talagang kutob kung ako ang hinahanap ni Sir Lance? Ganito na lang. Gaano ka ba ka-sure na ikaw ang hinahanap ni Sir Lance? Sabi ni Francesca. Hindi rin masabi ni Cindy dahil hindi rin siya sigurado. Siguro mga 7 out of 10 lang. Ano ka ba? Malaking percentage na yon, no? Sige na nga. Ibigay ko na lang sa'yo itong audition ticket. Total never naman akong kumanta ron sa batis kaya malamang hindi rin ako ang hinahanap ni Sir Lance. Ipapaubaya ko na lang itong audition ticket ko sa'yo. Total, malaki naman ang chance na ikaw nga ang hinahanap ni Sir Lance.
Umabot sa mga tainga ang ngiti sa mga labi ni Cindy. Sobrang natuwa siya sa kanyang narinig. Hala, totoo ba yan, Francesca? Bulalas ni Cindy. Yap, pero dito na muna ito sa akin at baka makita pa ito ng mga bruha mong stepsister Rakas at madrasta. Mabuti nang safe ito sa akin. Kunin mo na lang sa akin sa araw ng audition. Kita tayo sa labas ng venue. Niyakap ni Cindy si Francesca. Huy Francesca, maraming salamat talaga. Alam mo bang malaking help ito sa akin? Promise babawi ako sa iyo kapag ako nga yung hinahanap ni Sir Lance. Basta galingan mo mag-audition ha, ani Francesca. Okay sige, gagalingan ko. Nang mga sumunod na araw ay mas nag-practice pa si Cindy sa kanyang kwarto kung ano-anong mga kanta ang kinakanta niya. Naririnig siyang kumakanta ni na Margaret at Ana sa labas ng kwarto niya. Mami, ang galing talaga niya, nag-aalalang komento ni Ana. Well, pabayaan mo siya. Kahit na maganda pang boses niya, huwag mong kakalimutang wala na siyang audition ticket. Tama ba? Sabi ni Margaret. Mami, meron siyang kaibigan na posible na ibigay sa kanya ang audition ticket na yung si Francesca. Possible na ibibigay ni Francesca kay Cindy ang audition ticket nito para makapag-audition pa rin si Cindy, sabi ni Mary. Naging seryoso naman ang tingin ni Margaret patungo sa walang tiyak na direksyon. Kung ganun, kailangan nating hanapin ang audition ticket niya para masigurong wala na yun sa kanya ngayon. Kanina pa siya nagpa-practice na kumanta-kanta na nangangahulugan na hindi pa rin siya sumusuko, sabi ni Margaret. Maya-maya ay kumatok sa pinto ng kwarto ni Cindy si Margaret at inutusan si Cindy na mamalengke. Sinunod naman ito ni Cindy at umalis din ito kalaunan. Sinamantala naman ng mga masasamang damo ang pagkakataong iyon upang halukugin ang kwarto ni Cindy. Ngunit sa kanilang paghahanap ay wala silang nahanap na kahit ano. Hindi nila makumpirma ang hinala na may bagong audition ticket ngayon si Cindy. Isang oras na tayong naghahanap dito pero wala pa rin tayong makita, pagod na sabi ni Ana. Hindi kaya din nala niya? Sabi ni Mary. Ganito na lang, mabuti pa ay hayaan na natin ang Cindy na yon. Gawan na lang natin ito ng paraan kapag dumating na ang araw ng audition, sabi ni Margaret. Ano pong gagawin niyo, Mami? Tanong ni Ana. Paiinumin natin siya ng pampatulog at pagkatapos ay ikukulong dito sa loob ng bahay upang hindi siya makalabas. Tignan na lang natin kung makakalabas pa siya ng bahay sa gagawin natin to, plano ni Margaret. Nagkapalitan naman ng tingin sina Ana at Mary. Sobrang na-excite sila sa madilim na balak ng kanilang ina. Dumating na ang araw ng linggo, ang araw kung kailan gaganapin ang audition para sa babaeng hinahanap ni Lance. Aalis na kami, Cindy. Wag na wag mong kakalimutan yung mga pinapagawa namin sa'yo, naiintindihan mo? Bili ni Margaret. Sige po, tita, sabi ni Cindy at saka umalis na ang buong pamilya ni Margaret. Naiwan sa loob ng bahay si Cindy na tiwalang matatapos niya ang lahat ng pinapagawa ni Margaret bago pa man magtapos ang audition. Binilisan ni Cindy ang paglilinis sa buong bahay at paglalabas sa mga labahin. Nang mapagod siya ay binuksan niya ang fridge at kinuha roon ang pitsel na may lamang malamig na tubig. Ito ang tubig na hinaluan ni Margaret ng pampatulog. Alam ni Margaret na palaging umiinom ng tubig si Cindy sa pitsel na yon na nakalagay sa loob ng fridge. Nagsalin si Cindy ng tubig mula sa pitsyel patungo sa baso ngunit nabitawan niya ang pitsyel na may dumaang 5 maliliit na daga sa sahig dahilan upang magulat siya. Nalaglag ang pitsyel sa sahig at nagkalat ang laman nitong tubig. Malas naman, sabi ni Cindy at kumuha na lang ng tubig sa gripo at doon uminom ng tubig. Matapos ay saka niya pinunas ang sahig upang matuyo ito. Wala siyang kamalay-malay na nagsalba sa kanya ang ginawang ito ng mga daga na tila gusto siyang tulungan ng mga hayop. Nang tapos na siyang gawin ang lahat ng mga gawaing bahay ay naligo na siya at nagbihis. Ngunit nang buksan na niya ang pinto upang siya'y umalis na ay nagulat siya dahil ayaw magbukas ng pinto. Ginawa niya ito ng paraan na mabuksan ngunit ayaw talaga nitong bumukas. Maraming beses niya itong tinangkang banggain sa pagbabaka sakaling masisira ito ngunit wala itong tulong. Ang naririnig lamang niya ay ang pagkaluskos ng tanikala na tila nakakandado sa pinto mula sa labas. Nalinawan siya, alam niyang pakana ito ng kanyang madrasta upang mapigilan lamang siya sa pag-audition. May mga bintana sa unang palapag ng bahay ngunit nakasarado rin ang mga ito mula sa labas ng bahay. May mga bintana sa kwarto ng madrasta at ng mga stepsister pero sarado naman ang kwarto ng mga ito kaya hindi siya makapasok. May maliit na bintana sa kwarto ni Cindy ngunit ulo lang kasya roon. Dito na sumuko si Cindy.
Napaiyak siya dahil sa panghihinayang. Nagring ang kanyang phone at si Francesca ang tumatawag. Sinagot niya ito. Hello? Pagsagot niya. Huy, saan ka na? Kanina pa kita hinihintay rito sa labas ng venue. Nagsistart na yung pag-audition. Aligagang sabi ni Francesca. Francesca, pasensya na pero hindi ako makakapunta. Ha? Bakit naman? Nilaka ko ni Tita Margaret sa loob ng bahay. Hindi ako makalabas ng bahay. Lahat ng bintana at pinto kinandado nila mula sa labas ng bahay. Siniguro nilang hindi ako makakadalo sa audition. Paliwanag ni Cindy. Demonyita talaga yung demonyitang iyon. Hayop siya. Napakasahol ang ugali niya. Galit na sabi ni Francesca. Pasensya na ha. Umasa ka patuloy. Pero hayaan mo na lang ako. Mabuti pa, ikaw na lang ang mag-audition para maipakita mo naman kahit papano yung talent mo kay Sir Lance. Malay mo kahit hindi ikaw ang hinahanap niya, magustuhan pa rin niya yung tinig ng boses mo, sabi ni Cindy. Ano ka ba? Matagal na akong nawala ng pag-asa, no? Ano naman ang magugustuhan ni Sir Lance sa boses ko ang tsaka-tsaka ng boses ko. Mabuti pa, puntahan kita dyan at sirain natin yung kandado sa pinto ng bahay niyo. Sabi ni Francesca. Teka, sigurado ka ba? Oo naman Cindy, basta ikaw. Ay mabuti pa, patayin ko ng tawag at puntahan na lang kita dyan, okay? Sabi ni Francesca. Okay, sige, maraming salamat Francesca ha. Hulog ka talaga ng langit sa buhay ko, sabi ni Cindy. At ibinaba na nila ang kanilang phone. Naghintay si Cindy roon sa loob ng halos kalahating oras. Saka naman dumating si Francesca. Nag-usap sila sa may pinto dahil naririnig pa rin naman nila ang boses nila mula sa pagitan ng pinto. Doon ay sinabi ni Francesca na papalakulin nila ang tanikala na nakapalibot sa hawakan ng pinto mula sa labas. May inutusan si Francesca na lalaki upang gawing iyon. Ang sumunod na lamang na narinig ni Cindy ay ang pagkalabog ng palakol na tumatama sa tanikala. At wala pang 5 minuto ay bumukas na rin ang pinto. Niyakap ni Cindy si Francesca ng mahigpit. Thank you Francesca, pahayag ni Cindy. Naku, tara na, sumakay na tayo sa kotse at baka mamaya matapos na yung audition, sayang ang lahat ng effort nating to kapag nagkataon, sabi ni Francesca at sumakay na nga sila sa kotse ng pamilya ni Francesca. Siguradong magugulat ang demonyita mong madrasta kapag nalaman nilang naroroon ka pala. Matawa-tawang sabi ni Francesca. Oo, sigurado, hindi lang yun. Pag uwi ko sa bahay mamaya, siguradong papagalitan nila ako, sabi ni Cindy. Kasalanan naman nila yun. Sana nga lang, maganda ang kalbasan ng audition dahil kung sakali, siguradong ito na ang babago sa buhay mo, sabi ni Francesca. 4:00 ng hapon na sila dumating sa venue. Pumasok na silang dalawa sa venue pero nasa may audience lang si Francesca. Si Cindy naman ay ina-assist ng isa sa mga staff patungo sa backstage kung nasaan ang mga aspiring na hinahanap ni Lance. Nakita pa ni Cindy si Ana roon na hindi pa rin nakakakanta hanggang ngayon. Sobrang dami kasi ng tao kaya marami pa rin hindi nakakakanta. Teka Cindy, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Ana na halatang hindi makapaniwala. Mag-audition ako, paliwanag ni Cindy. Nilak ka namin sa loob ng bahay Wala ka dapat dito. Galit na sabi ni Ana. Hindi na sumagot pa si Cindy dahil ani ay wala rin namang magandang maidudulot ang makipagtalo kay Ana. Ang kaso ay ayaw siyang tigilan ni Ana. Itunulak siya ni Ana. Hoy, kinakausap kita. Bakit ka nandito? Kapag may pumasok sa bahay at ninakawan tayo, walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. Sasagot pa sana si Cindy ngunit tinawag na si Ana ng staff dahil siya na ang susunod na kakanta sa stage. Ana San Diego, kayo na po ang susunod na kakanta, sabi ng staff. Ako po yun, sige po, papunta na po, sabi ni Ana. Sinamaan ng tingin ni Ana si Cindy. Mamaya ka sa akin. At saka pumasok sa stage si Ana habang malakas ang kabog sa kanyang puso. Kanina ay maayos naman ang nararamdaman niya. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya si Cindy. Ito ay dahil natatakot siya na baka masapawan siya ni Cindy. Gayunpaman ay pinilit na lamang niya ang sarili na pakalmahin upang maging maayos ang performance niya. Nagsimula na siyang kumanta at gayang-gaya niya ang boses ni Cindy. Kinanta ni Ana ang paboritong kanta ni Cindy upang malaki ang tsansa na magkataong ang kantang iyon ay ang kantang kinanta ni Cindy noong araw na narinig ito ni Lance. Ang dahilan kung bakit nagbago ang boses ni Ana sa pagkanta ay dahil humingi ng tulong si Margaret sa isang mangkukulam upang magaya ni Ana ang boses ni Cindy. Pinainom ni Margaret si Ana ng isang inumin na dahilan upang maging kaboses nito si Cindy. Si Cindy naman ay nasa backstage pa rin kasama ang iba pang mga babae. Nang marinig niyang kumanta si Ana ay nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil alam niyang hindi naman ganoon ang boses ni Ana.
Ang matindi pa ay naging kaboses niya ito na siyang nagpasindak naman sa kanya. Dahil doon ay nagsimula ng mabahala si Cindy. Kung siya nga ang hinahanap ni Lance ay hindi malabong maloko ni Ana si Lance at mapaniwalang si Ana talaga ang hinahanap nito. Matapos kumanta si Ana ay nagkaroon ng katahimikan. Pumalakpak si Lance na nasa harapan lamang ng stage. Masayang nakatingin si Lance kay Ana at tila ba proud siya na nahanap na niya sa wakas ang babaeng matagal na hinahanap. Sir Lance, siya na po ba yung babaeng hinahanap nyo? Tanong ng isang staff na nasa gilid ng stage gamit ang microphone. Nilapitan ni Lance si Ana at hinawakan ang pisngi nito. Itigil nyo ng paghahanap sa babaeng hinahanap ko dahil nahanap ko na rin siya sa wakas, sabi ni Lance na gumulat sa lahat. Nagkatinginan sina Margaret at Mary at kumintil ang ngiti sa kanilang mga labi dahil sa sobrang saya nila. Mami, paano nagbagong boses ni Ana? Pagtataka ni Mary. Basta, sasabihin ko sa iyo mamaya pagtapos, tugon ni Margaret. Gayang-gaya niya mami ang boses ni Cindy, komento ni Mary. Psst, huwag kamaingay, pagtigil ni Margaret. Samantala, si Francesca ay gulat na gulat dahil kaboses ni Ana si Cindy. Hindi siya maaaring magkamali na kaboses ni Ana ngayon ang kanyang matalik na kaibigang si Cindy. Litong-lito siya kung bakit nagkaganon. Sir Lance, alam ko pong ako ang matagal nyo nang hinahanap. Naglalaba po kasi ako noon sa batis nang kumanta ako ng isang kanta. Pagsisinungaling ni Ana. Alam ko, ang boses na yan. Hindi ko makakalimutan ang boses na yan. Ang pinakamagandang boses na narinig ko sa buong buhay ko. Nakakabighani, sabi ni Lance habang nakatitigan sila ni Ana sa mga mata ng isa't isa. Ngumiti naman si Ana at kinilig. Mr. Guillermo, ihinto na natin ang paghahanap na ito dahil ayaw ko nang sayangin pa ang oras ng iba pang mga taong naririto, sabi ni Lance. Humarap si Lance sa madla. Magandang araw sa inyo. Ikinagagalak kong sabihin sa inyong lahat na nahanap ko na rin sa wakas ang babaeng matagal ko nang hinahanap, sabi ni Lance at hinawakan sa kamay si Ana. Miss, anong pangalan mo? Tanong ni Lance. Ako si Ana, sagot ni Ana. Ang pangalan niya ay Ana. Hindi ko na kailangang marinig ang boses ng iba pang mga natitirang hindi pa nakakakanta dahil 100% na sigurado kung siya na ang babaeng hinahanap ko, sabi ni Lance sa madla. Nagulat naman si Cindy sa kanyang natuklasan. Sigurado na ngayon si Cindy na siya pala talaga ang matagal nang hinahanap ni Lance. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ipaglalaban ang kanyang karapatan dahil wala siyang lakas ng loob na umeksena. Maya-maya ay hindi na nakatiis pa si Francesca. Tumakbo si Francesca sa gitna ng stage at hinabol siya ng dalawang lalaking may malalaking mga katawan. Bodyguard sila ni Lance. Hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang mga braso ni Francesca. Sir Lance, may dapat kayong malaman, sigaw ni Francesca na kumuha sa atensyon ng lahat. Natahimik ang madla at napahinto mula sa pagpapalakpak. Tumahimik ka! Wala na siyang dapat malaman! Kabadong sigaw ni Ana. Anong pangalan mo, miss? Tanong ni Lance. Ako po si Francesca, estudyante ng Carmen College, sabi ni Francesca habang hawak-hawak pa rin ng mga gwardya sa magkabilang mga braso. Sinenyasan ni Lance ang dalawang gwardya na ayos lang na pakawalan nila si Francesca dahil hindi naman ito mukhang threatening. Binitawan nga ng dalawang lalaki si Francesca nang maunawaan ang senyales ni Lance. Anong iyong sasabihin mo, Miss Francesca? Tanong ni Lance. Sir Lance, kilala ko ang babaeng yan. Sinungaling ang babaeng yan. Huwag niyo siyang paniwalaan. Kung ano man ang sasabihin niyan, siguradong puro kasinungalingan lang ang mga yun, sabi ni Ana. Ikaw ang sinungaling. Hindi ganyan ang boses mo, Ana. Alam na alam ko ang boses mo. Hindi mo boses yan dahil boses yan ng kaibigan ko. Siguro kumapit kayo sa mga masasamang espiritu para makopya ang boses ng kaibigan kong si Cindy. Sigaw ni Francesca na gumulat sa lahat ng tao sa buong venue. Sinungaling ka! Walang yaka! Sigaw ni Ana nang galit na galit at nanlalaki ang mga mata. Teka, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano bang sinasabi mo? Pagtataka ni Lance. Nagkagulo na ang buong madla dahil sa mala telenobelang eksena sa gitna ng stage. Sir Lance, ang kaibigan ko pong si Cindy ay nasa backstage at naghihintay na pakantahin nyo. Ganyan na ganyan din ang boses ni Cindy sa boses ni Ana. Please, bigyan nyo po siya ng pagkakataon na makakanta para marinig nyo ang boses niya. Pakiusap ni Francesca. Umakyat din sa stage si Margaret at Mary. Sir Lance, ako ang mami ni Ana at ang babaeng ito ay kaibigan ng kasambahay namin na si Cindy. Si Cindy ang nangopya sa boses ng anak kong si Ana at hindi ang kabaligtaran nun at marami akong patunay roon. Kalmadong paliwanag ni Margaret. Sinungaling kang matanda ka, sigaw ni Francesca.
Ang babaeng ito ay likas na ang pagiging sinungaling, kaya wag niyo na siyang pagtuunan ng parang pansin. Ang mabuti pa ay itigil na ang paghahanap sa babaeng hinahanap niyo dahil naririto na siya sa harap niyo, dagdag ni Margaret. Gusto kong malinawan, kaya gusto kong marinig na kumanta ang babaeng tinutukoy ni Francesca, sabi ni Lance na ikinangiti sa tuwa ni Francesca. Nagkatinginan naman sina Margaret at Ana. Kita ang magkahalong kaba at inis sa kanilang mga mata. Miss, naririyan ka ba sa backstage? Naririnig mo ba kami? Sabi ni Lance. Kabadong lumabas mula sa backstage si Cindy at pumasok sa stage. Napatingin sa kanya ang lahat. Kita ang inis sa mga mata ni Margaret at din Ana at Mary. Ikaw ba ang babaeng tinutukoy ng kaibigan mong si Francesca? Tanong ni Lance kay Cindy. Yes po, Sir Lance. Ako po si Cindy. At naniniwala po ako ang babaeng matagal nyo nang hinahanap. Lakas loob na sabi ni Cindy. Pwede ka na bang kumanta ngayon? Gusto kong marinig ang boses mo, sabi ni Lance. Ngumiti si Cindy at nagsimula na siyang kumanta. Kinanta niya ang kantang isinulat ng kanyang ina para sa kanya. Nang marinig ni Lance ang boses ni Cindy, ay tila na numbalik sa kanya ang nakaraan. Kung akala niya ay sigurado na siya kay Ana, ngayon ay mas nasigurado na siya kay Cindy. Ito ang kantang narinig niya noon. Nang matapos kumanta si Cindy, ay litong-lito ang mga tao sa paligid dahil kaparehas na kaparehas niya ang boses ni Ana. Miss Cindy, anong title ng kantang yan? Tanong ni Lance. Hindi ko po alam, Sir Lance. Ang aking ina po kasi ang mismong nag-compose ng kantang yan. At hindi po niya nabanggit sa akin ang titulo ng kanta. Palagi po niyang kinakanta yan sa akin nung maliit pa lamang ako, sagot ni Cindy. Iyan ang kantang narinig ko noon sa batis at hindi ako maaaring magkamali. Ikaw nga ang babaeng hinahanap ko, sabi ni Lance na ikinatuwa naman ni Cindy. Bumusabos naman ang mukha ng buong pamilya ni Margaret. Ang sama ng tingin nila kay Cindy. Kulang na lang ay sabunutan nila si Cindy. Kung hindi lang maraming tao ay ginawa na nila ito. Sir Lance, baka nagkakamali lang kayo ng pagkakahusga. Pagpipilit ni Margaret. Pasensya na po madam pero hindi ako maaaring magkamali. Si Cindy ang babaeng hinahanap ko. Hindi lamang dahil sa kanyang boses at paraan ng pagkanta, kung hindi maging sa mismong kantang kinanta niya. Pero kaya rin kantahin yun ng anak ko, pagsisinungaling ni Margaret. Kaya mo rin bang kantahin yun, Miss Ana? Tanong ni Lance. Hindi ko po kabisado yung kanta, Sir Lance. Nahihiyang sabi ni Ana na ikinainis naman ni Margaret. Sa maikling sandali ay umasa si Margaret na kabisado ito ni Ana dahil nga palagi itong kinakanta ni Cindy sa loob ng kanilang bahay. Kung ganoon ay wala na akong kailangan pang pag-isipan pa. Si Miss Cindy na ang babaeng hinahanap ko, sabi ni Lance sa lahat. Napatalon si Francesca habang pumapalakpak. Sobrang saya niya dahil all this time ay si Cindy pala talaga ang hinahanap ni Lance. Maaari nang magbago ang buhay ni Cindy nito. Samantala, nagsiuwian na ang mga tao. Ngunit, hindi muna pinauwi ni Lance si Cindy. Sa halip ay niyaya muna niya itong kumain sa isang 5-star restaurant at doon sila nag-usap. Pamilyar ka sa akin, Miss Cindy. Nakita na ba tayo noon? Sabi ni Lance habang magkaharap silang nakaupo sa gilid ng glass window ng restaurant. Yes po Sir Lance. Ako po yung tinulungan niyo noong minsan na snatch yung gamit ko sa palengke. Hinabol niyo po yung magnanakaw at isinauli niyo po sa akin yung pitaka ko, tugon ni Cindy. Naku, sinasabi ko na nga ba? Talagang ang pamilyar ka sa akin. Naalala ko pa, sinabihan pa kita kung may kakilala kang kumakanta sa batis, ay sabihan mo lang ako sa taong yun na mag-audition. Hindi ko alam na ikaw na pala yung babaeng hinahanap ko. Sabi ni Lance na matawa-tawa pa. Kaya nga po, mabuti po at pinagbigyan niyo po yung kahilingan ng kaibigan kong si Francesca. Kung hindi po dahil doon, baka maling babae po yung nahanap niyo, ani Cindy. Pero teka, bakit ka ba naglalaban ng mga damit doon? Wala namang bahay na malapit sa bandang parting yun ng batis Inutusan po kasi ako ng stepmother ko na maglabaron. Parusa niya po yun sa akin dahil hindi ko nabantayan yung ulam nila. Bali, kinain kasi ng mga pusa yung ulam na para sa kanila. Kaya ayun po, ginawa nila sa akin bilang parusa. Naku, napakasalbahe naman pala niyang stepmother mo. Yes po, siya po yung nanay ni Ana. Yung babae kanina na inakala niyong babaeng hinahanap niyo. Siya pala. Kaya pala. Sa itsura pa lang niya mukha na siyang salbahe. Sa kanila po kasi ako nakikitira kaya wala po akong ibang choice kundi sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos nila. Ganun ba? Nasa na bang mga magulang mo? Tanong ni Lance. Wala na po sila pareho. Patay na po sila.
Solong anak lang po nila ako at naiwan ako sa poder ng aking stepmother. Ang totoo nga po niyan, pagdating ko sa bahay, siguradong pagagalitan nila ako dahil sinira ko yung tanikalang ginamit nila sa paglock sa akin sa bahay. Siniguro kasi nilang hindi ako makakadalo sa audition. Salamat sa kaibigan kong si Francesca at tinulungan niya akong makaalis ng bahay. Napakasalbahin ng babaeng yun. Napakadelikado ng kanyang ginawa. Paano na lang kung nagkasunog yung bahay nyo? E di, kung anong nangyaring masama sa'yo sa loob? Galit na sabi ni Lance. Kung may iba lang akong mapupuntahan, hindi ako magtsatsagang tumira sa kanila dahil nahihirapan na rin ako, sabi ni Cindy. Ganito na lang, Miss Cindy. Alam mo naman siguro kung bakit kita hinahanap, hindi ba? Ang totoo po niyan, Sir Lance, hindi pa ako sigurado kung ano ba talagang balak nyo, sabi ni Cindy. Kung gusto mo rin ako, bakit hindi natin mas kilalanin pa ang isa't isa? Sobrang nahulog na kasi ang loob ko sa boses mo at gusto kong tignan kung mahuhulog din ba ang loob ko sa'yo. Susubukan lang natin, sabi ni Lance. Napangiti sa tuwa si Cindy. Seryoso po ba kayo, Sir Lance? Gusto niyo po akong gawing nobya? Ayaw kitang maging nobya lang. Kapag nagustuhan kita at kapag nagustuhan mo ko, gusto kong yayain ka sanang magpakasal. Kung ayos lang yun sa'yo. Ayoko na rin kasi magsayang ng oras lalo pat gusto na ni na mama at papa na magkaroon ng apo. Ayos lang po sa akin, Sir Lance. Papayag po ako. Ang totoo po niyan, matagal ko na po kayong gusto. Sobrang gwapo niyo po kasi at sobrang bait pa. Tapos, tinulungan niyo pa ako nung nanakawan ako. Wala na akong ibang masamang masasabi sa inyo. Napangiti naman ng satuwa si Lance dahil hindi na siya mahihirapan. Maraming salamat, Miss Cindy. Gusto kong mag-date pa tayo sa mga susunod na araw upang mas makilala pa natin ang isa't isa. Sa ngayon, gusto kong kunin mo ng mga gamit mo sa bahay ng stepmother mo at tumira ka muna sa isang hotel. Huwag kang mag-alala, ako na magbabayad ng bills mo sa hotel. Hala, wag na po. Nakakahiya na po. Ayos lang naman po siguro ako sa poder ng stepmother ko. Hindi naman nila ako siguro sasaktan lalo na't may connection na ako sa inyo. Hindi, wag. Ayokong maltratuhin ka nila roon. Sa sobrang inggit nila, siguradong may mga nakahanda na silang kung ano-ano roon para sa'yo, sabi ni Lance. Labis na kinilig si Cindy dahil sa pagpapakita ng pag-alala ni Lance para sa kanya, bagay na hindi pa niya nararanasan sa kahit na sinong lalaki. Hindi ba talaga ako nakakaabala sa'yo, Sir Lance? Tanong ni Cindy. Ngumiti si Lance. Hindi, Miss Cindy. Hindi ka nakakaabala. Ilang taon ka na nga pala? 19 years old na ako, Sir Lance. I see. 25 years old naman ako. Kahit wag mo na akong tawaging Sir Lance. Gusto kong sanayin mong sarili mo na tawagin ako sa first name ko lamang, ni Lance. Okay, sige. Thank you, Lance, ha? No problem, Cindy. Papasamahan kita sa butler ko para kunin ang mga gamit mo sa bahay ng stepmother mo, okay? Sabi ni Lance. Matapos nilang kumain ay nagtungo na nga si Cindy sa bahay ng kanyang stepmother sakay ang kotse na minamaneho ng butler ni Lance. Nung dumating siya sa bahay ng stepmother ay kumatok siya sa pinto at pinagbuksan naman siya ni Margaret. Nakabusabos ang mukha ni Margaret na makita siya nito. Ngunit nang makita ni Margaret ang butler ni Lance ay ngumiti ito ng pilit. O Cindy, dumating ka na pala, pagpapanggap ni Margaret. Sumilip din sina Anna at Mary na mukhang galit na galit. Ang mga mata ni Anna ay namamaga dahil sa kakaiyak. Labis kasing nanghihinayang si Anna na hindi niya naloko si Lance. Nilapitan ni Anna si Cindy at akmang sasampalin sana pero naglakas loob na si Cindy na ipaglaban ang kanyang sarili. Sinalo ni Cindy ang sampal ni Anna, bagay na ikinabigla ng buong pamilya ni Margaret. Nanlaki ang mga mata ni Anna sa bagay na hindi niya inaasahan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Anna habang hawak-hawak pa rin ni Cindy ang kanyang kamay. Pasensya na Anna pero hindi na ako makakapayag na maltratuhin niyo ako ng ganito. Sabi ni Cindy na malakas ang kabog sa dibdib dahil sa sobrang kaba. Miss, kabilin-bilinan sa akin ni Sir Lance na hindi ko hahayaang saktan niyo si Miss Cindy. Kaya mabuti pa ibitawan niyo na po si Miss Cindy. Pakiusap ng butler kay Anna. Nabigla naman si Anna dahil ngayon niya lang napansin ng butler. Ibinaba ni Anna ang kanyang kamay. Nandito ako para kunin ang mga gamit ko, sabi ni Cindy. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Margaret. Hindi nyo na po siguro yun kailangan malaman, ani Cindy. Don't tell me, ibabahay ka na ni Sir Lance, sabi ni Mary. Hindi naman niya ako ibabahay pero magpo-provide lang siya sa akin ng temporary na matutuluyan. Ayaw kasi niyang saktan niyo pa ako, sabi ni Cindy. Labis na nainggit naman sina Anna at Mary, lalong-lalo na si Anna.
ginto na nga ay naging bato pa sa kanya. Anong gagawin sa'yo ni Lance? Papang-asawahin ka nga ba niya? Inggit na tanong ni Mary. Hindi ko pa masasagot yan sa ngayon. Kukunin ko ng mga gamit ko, sabi ni Cindy at pumasok nga siya sa loob at kinuha na ang kanyang mga gamit. Nang palabas na si Cindy sa bahay ay hinarangan siya ni Margaret. May bagay kang dapat malaman, Cindy, sabi ni Margaret. Ano po yun, tita? Pagtataka ni Cindy. May 10 milyong pagkakautang ang papa mo sa akin at kailangan mo yung bayaran. Bago kita hayaang umalis ng bahay, kailangan mo munang bayaran ang utang ng papa mo sa akin, sabi ni Margaret na lubhang ikinagulat ni Cindy. Tita, wala naman pong utang si papa sa'yo. Wala po siyang nababanggit sa akin tungkol doon, paliwanag ni Cindy. At bakit naman niya yun sasabihin sa'yo? Mag-isip ka nga, sabi ni Margaret. Totoo yun, matagal na naming alam yun, ikaw lang ang walang kaalam-alam doon kasi bobo ka, sabi ni Ana na nasa rukrukan pa rin ang galit kay Cindy. Hindi ako naniniwalang may utang si Papa sa inyo dahil kung totoo yun, edi dapat araw-araw nyo nang ipinamukha yun sa akin. Pero ngayon nyo lang nabanggit sa akin yan. Baka sinasabi nyo lang yan para perahan ako, ani Cindy. Napakakapal naman ng mukha mo, Cindy. Para pagbintangan kami ng ganyan, porket feeling mo, pakakasalan ka na ni Lance, may lakas ka na ng loob na sagot-sagutin kami ng ganyan, sabi ni Margaret. Kahit naman po totoong may utang si Papa sa inyo, hindi ko naman po responsibilidad na bayaran yun. Kaya tumabi na lang po kayo para hindi na po tayo magkaroon ng problema. Paano kapag sinabi kong ibinenta ka sa akin ng papa mo para mabayaran niya ang mga utang niya sa akin, anong gagawin mo? Paghahamon ni Margaret. Hindi po ako maniniwala dahil hindi po yun kayang gawin ni Papa sa akin. Patunayan nyo na lang po sa korte na may utang talaga si Papa sa inyo. At patunayan nyo na lang po na ako ang ipinambayad niya, matapang na sabi ni Cindy. At umalis na si Cindy ng bahay. Wala nang nagawa pa ang buong pamilya ni Margaret sapagkat nakatingin sa kanila ang butler ni Lance. Matapos ay sumakay na si Cindy sa kotse at minaneho na ito ng butler patungo sa isang 5-star hotel kung saan mag-isa siya roong mananatili sa buong magdamag at hanggang kailan iutos ito ni Lance sa kanya. Sa hotel ay pinagsilbihan siya ng mga staff na parang isang prinsesa. Walang kasing saya si Cindy. Sa sobrang saya niya ay inimbita pa niya si Francesca at doon sila nagkwentuhan. Sobrang laki ng pasasalamat ni Cindy kay Francesca dahil nga ito ang dahilan kung bakit nandito siya sa sitwasyong ito. Sinabi ni Cindy kay Francesca ang lahat ng mga sinabi ni Lance sa kanya, lalo na ang plano nitong pakasalan siya kapag nagkagustuhan sila sa isa't isa. Napatali naman si Francesca dahil sa sobrang kilig. Pinaghahampas niya ng unan si Cindy. Nang gabing iyon ay doon na rin natulog si Francesca habang pinagsisilbihan sila ng mga staff ng hotel. Kinabukasan sa school ay naging instant celebrity si Cindy. Pinagkaguluhan siya ng mga estudyante lalo ng kanyang mga kaklase. Nakatanggap siya ng samot-saring mga katanungan mula sa mga kaklase. Nang mag-lunch ay kinausap siya ni Ana sa rooftop ng school. Doon ay sinigawan siya ni Ana at pinagsalitaan ng mga masasakit na salita. Grabing kahihiyan daw kasi ang natanggap ni Ana dahil sa pagpipilit nitong siya ang hinahanap ni Lance. Wala na akong magagawa, Ana, kung napahiya ka. Hindi ko naman kasalanan yun, sabi ni Cindy. Ba't sumasagot ka pa? Hintayin mo lang ang mga ebidensya ni Mami na may utang talaga ang papa mo sa mami ko. Ikukorte namin to. Galit na sabi ni Ana. Napakasinungaling niyo talaga. Bakit hindi na lang kayo tumigil at mag-move on? Tingin mo ba talaga may maniniwala na may utang ang papa ni Cindy sa mama mong mukhang bruha? Sabi ni Francesca. Huwag kang makialam dito, ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Kung hindi dahil sa pangingialam mo, maganda na sana ang buhay ko sa piling ni Sir Lance. Sana ikakasal na kami next year, sabi ni Ana. Natawa naman si Francesca at naghalukip-kip pa ng mga braso. Nakakatawa ka talaga, Ana. Hindi ka ba nahihiya? Kung ako sa'yo, mag-move on na lang ako at maghahanap na lang ng lalaking aahon sa'yo sa kahirapan. Hindi yung grabing effort na ginagawa mong pagpapanggap. Kahit kailan talaga, hindi mananaig ang kasamaan, sabi ni Francesca at sinundan pa ng pagtawa. Nang matapos ang klase ay dumating si Lance, sakay ang isang magarang kotse at sinundo nito si Cindy. Pinagkaguluhan sila ng mga estudyante. Daig pa nila ang mga love team na artista na may school tour. Nang araw na yun ay nag-date sina Cindy at Lance sa iba't ibang lugar na talagang kina-enjoy ni Cindy. Nga pala, Cindy, I heard sa butler ko ang paratang ng stepmother mo sa father mo na may utang ito sa stepmother mo. Do you think may evidence sila na magpapatunay na may utang talaga ang father mo sa kanila? Sabi ni Lance. Huwag mo silang intindihin, Lance. Imposibleng magkaroon sila ng ebidensya dahil wala naman talagang utang si Papa sa kanila. Sinabi lang nila iyon dahil ayaw nila akong maging masaya, paliwanag ni Cindy. Ganun ba?
Good to hear that. But if in case man na gumawa sila ng kung ano-ano pang kasinungalingan, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang lahat para maipagtanggol ka mula sa kanila. Okay ba yon? Sabi ni Lance. Ngumiti si Cindy. Salamat Lance ha. I appreciate lahat ng mga tulong mo sa akin. Nga pala, gusto kong makilala nila mama at papa. Nahiya at kinabahan si Cindy. Hala, seryoso ba? As in, ngayon na? Cindy, matagal na kasi nilang gustong magkaroon ako ng asawa. Hindi na sila makapaghintay na ikasal ako. Kaya nga kung gusto rin naman natin na ang isa't isa, wala nang dahilan pa para patagalin pa natin to. Sige, ayos lang sa akin na makilala mga magulang mo. Pero alam naman ba nila na ulila na ako? Tingin mo ba ayos lang sa kanila na isang katulad ko ang papakasalan mo kung sakali? Alam na nila ang tungkol sa family background mo and they said it's perfectly fine. Kinabukasan ay nakipagkita nga si Cindy sa mga magulang ni Lance sa isang 5-star restaurant at doon nila kinilala ang isa't isa. Nabigla si Cindy dahil sa taglay na kabaitan ng mga magulang ni Lance. Malayo ito sa inasahan niya. Gayunman ay masaya siya dahil tanggap siya ng buo ng mga magulang ni Lance. Hindi naman siya pinressure ng mga magulang ni Lance na pakasalan kaagad si Lance. Sa halip ay sinabi ng mga ito na i-take lang niya ang kanyang time upang mas kilalanin pa si Lance. Makalipas sa maraming buwan ay tuluyan nang na-inlove si Cindy kay Lance. Kahit sino nga namang babae ang araw-araw na pakiligin ng isang gwapo at mabait na isang Lance ay talagang mahuhulog ang loob dito. Makalipas lamang ang isang buwan na kanilang ligawan stage ay naging sila na. Matapos ng isang taon ay nagpakasal na silang dalawa dahil sigurado na silang dalawa sa isa't isa. Nang sumunod na taon ay nakagraduate na ng college si Cindy sa tulong ni Lance. Wala nang iba pang mahihiling pa si Cindy. Isang biyaya ang pagdating ni Lance sa buhay niya. Maliban doon, nalaman ni Cindy na nawalan pala ng boses si Anna dahil sa epekto ng mahiwagang inumin na ipinainom ni Margaret dito noon upang magaya nito ang boses ni Cindy. Hindi na rin siya kinulit ng pamilya ni Margaret at sumuko na ang mga ito sa paninira sa buhay niya. Alam kasi ng pamilya ni Margaret na wala silang laban ngayon kay Cindy, knowing na asawa na ito ng susunod na gobernador ng kanilang probinsya at ng pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Makalipas ang isang taon, isinilang ni Cindy ang cute na kambal nila ni Lance na pinangalanan niyang Kevin at Alicia at doon ay namuhay sila bilang isang kumpletong pamilya. At doon na nagtatapos ang pag-iibigan ni Cindy at Lance. Sana po ay nagustuhan nyo ang kanilang kwento.